Christian greetings mga kaigsuunan, mga kapatid. Another passage po na atin pong pagnilay-nilayan mga kapatid. Prophets and Kings, page 416, paragraph 2. The desolation of Jerusalem in the days of Jeremiah is a solemn warning to modern Israel. At ang modern Israel mga kapatid ay ang Seventh-day Adventist Church. Seventh-day Adventists. Mabasa po yan sa Testimonies for the Church, volume 9, page 164. The Israel of today is ang Seventh-day Adventist. Yun po mga kapatid. Warning daw po yun, yung desolation sa Jerusalem sa panahon po ni Jeremiah. And sabi dito, that the counsels and admonitions given them through chosen instrumentalities cannot be disregarded with impunity. So ang mga tambag, mga pahimangno nga gihatag sa ilaha, 'di ba? Grabe ang tambag pahimangno ni Jeremiah sa mga Hudyo ni atong panahona. Si King Zedekiah to ang ginabadlong ni Jeremiah nga magpaubos siya, maghinulsol ang mga Israel, ang mga Jews, ang mga kay sa nagprophesy man ni siya sa Kingdom of Judah katong 2 tribes lang nga nabilin. Unya naghangyo gyud si Jeremiah nga maghinulsol na unta sila. Ang nahitabo mga kaigsuunan kay ni rebel man gyud noon na si Zedekiah. Nya instead nga mo surrender siya kang King Nebuchadnezzar, nisukol noon siya mga igsuon. So ingon siya diri nga ang sabi dito mga kapatid that the counsels, ang mga payo ng Panginoon, admonitions through sa chosen instrumentalities, through sa servants, through sa prophet, hindi po talaga pwedeng i-disregard mga kapatid na wala pong kaparusahan na mangyayari or aanihin ng mga nag-disregard. So talagang ang instrumentalities kasi ng Panginoon ngayon ay ang dalawang propeta na pinadala ng Panginoon sa loob ng iglesia. First si Sister Ellen White at saka si Brother Victor T. Hotef mga kapatid. Ngunit hindi po tinanggap ito ng mga kapatiran. Kahit pa po yung inacknowledge nila na propeta ni Sister Ellen White, pero ang lahat po ng mga counsels ni Sister Ellen White and admonitions ay hindi po pinapakinggan ng mga miyembro ng modernong Israel na Seventh-day Adventists. Sabi pa dito, Jeremiah's message to priests and people aroused the antagonism of many. Nabuhay po ang opposition. Grabe yung opposition na natanggap, hinarap ni Jeremiah mga kapatid nung nagmensahe siya. With boisterous denunciation, they cried out. Talagang publicly they condemn Jeremiah mga kapatid. Why hast thou prophesied in the name of the Lord, saying, this house shall be like Shiloh, and this city shall be desolate without an inhabitant? And all the people were gathered against Jeremiah in the house of the Lord. Grabe mga kapatid, sobrang daming mga tao, mga Hudyo ang nag-against at nag-oppose po sa kay Jeremiah nung time na yun, Propeta Jeremiah. Priest, false prophets, nako, ito yun. And people turned in wrath upon him who would not speak to them smooth things or prophesy deceit. So, grabe itong mga priest, false prophet, mga tao ay sobrang galit nila kay Jeremiah. Dahil ayaw po ni Jeremiah magsalita ng mga peace and safety message. Ayaw niya magsalita ng mga smooth things. Naku po. Or magpropesiya ng deceit, ng kasinungalingan. Ang mga pastor kasi na mga false prophets, false teachers ay propesya or nagtuturo po mga kapatid ng mga false prophecy. Yun po mga kapatid, ng mga kasinungalingan mga kapatid. Kaya gustong-gusto nila yung mga pastors kasi hindi po nila nakikilala,
hindi na i-expose po ang kanilang mga kasalanan na kailangan nilang baguhin. Kaya mahal ng mga tao, ng mga Seventh-day Adventists, yung laman ng kanilang mga sermon sa pulpits, yung mga smooth things, peace and safety, kasi masarap sa kanilang tainga. Nakakapag-relax sila at ito'y nakakatulog sa kanilang mga bulag na mga conscience or mga numb na conscience, mga kapatid. Grabe, no? Thus was the message of God despised, and His servant threatened with death. So talagang ang mga tunay na mga servants ng Panginoon, kung talagang magsasabi sila ng katotohanan kung ano talaga yung nais iparating ng Panginoon sa kanyang iglesia, ay sila po ay makakatanggap talaga ng mga death threats. Yun po yun, mga kapatid, napakalinaw na po talaga. History will be repeated, at ito ay nag-repeat na po talaga, mga kapatid, sa ating panahon ngayon. And may God bless us all.